Kabanata 5121 tumayo si Livy at sinabing, Tay, aalis na ako. Sige. Kumaway si James. Pagkatapos, umalis si Livy kasama si Haring Marciais. Pag-alis nila, naglakad siya malapit sa likuran niya at nagtanong, ano ang nangyari mula noong huling entrepok? Ngumiti si Haring Marciais at sumagot, maraming nangyari. Ang iyong ama ay hindi na ang taong siya noong nakalaban niya si Mekaisto noon. Mas malakas na siya ngayon. Kahit na mas malakas siya, siya ay nasa sovereign rank. Paano siya mananatiling kalmado kapag kaharap ang Great Elder sa sovereign third rank? Nag-aalalang tanong ni Livy. Sa pagkakaalam niya, ang Endless Plane ay isa lamang maliit na eroplano ng pag-Irel. Sa kabila ng malaking potensyal at kapangyarihan nito, ang pag-abot sa sovereign rank ay nangangahulugan ng pag-abot sa tugatog. Ang pag-aalaga ng isang powerhouse na sovereign rank ay nangangailangan ng pagtitipon ng buong providence ng Endless. Nang hindi isinasaalang-alang ang mas makapangyarihang mga eroplano ng pag-Irel, ang pag-abot sa sovereign rank ay nangangahulugan ng pag-abot sa tuktok. Hindi niya maintindihan kung paano mananatiling tahimik si James sa pagdinig tungkol sa Great Elder mula sa Emmer Island. Wala akong ideya. Nagkibit balikat si Haring Marciais. Hindi ko alam ang totoong lakas ni James ngayon. Ang alam ko ay nasa Chaos Essentia rank lang siya bago pumasok sa holy site ng Orstellan sect para sa cultivation. Sa tansya ko, ang pinakamaraming natamo niya noong panahon niya sa banal na lugar ay ang Chaos Completer rank. Sino ang nakakaalam kung saang kaharian siya kasalukuyang naninirahan, sabi ni Haring Marciais. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahan upang matukoy ang kasalukuyang kaharian ni James, ang nabuong kilos ni James ay nagbigay katiyakan sa kanya na walang dapat ipag-alala. Nang makita ang pagkunot ng noo ni Livy, ngumiti siya ng may katiyakan at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa pagbabantay ni James sa bahaging ito ng Endless, magiging ligtas ito. Sana nga, walang magawa si Livy. Noong nakaraan, nakatagpo lamang ni Endless ang sovereign rank powerhouse. Kahit noong ikalawang pagsalakay, ang dakilang commander ng extraterrestrial demons ay nasa unang bahagi ng sovereign rank. Sa pagkakataong ito, ang dakilang elder na darating ay isang sovereign third rank powerhouse. Talagang nag-aalala si Livy na baka hindi makayanan ni Endless ang bagong banta na ito. Sa kabila ng pagiging Grand Priestess ng Emmer Island, pinahahalagahan ni Livy ang kanyang oras sa Endless, at wala siyang pagnanais na bumalik sa mapanlinlang na kapaligiran ng isla. Sa manor, mukhang seryoso ang Ancestral Bloodmaster habang nagtanong, James, tiwala ka ba talaga? Iyan ay isang maalamat na powerhouse sa Sovereign Third Rank. Ang Sovereign Rank ay isang alamat sa Endless, at ang Sovereign Rank powerhouse lamang ang may potensyal na sirain ang Endless, lalo pa ang isang Sovereign Third Rank powerhouse. Ngumiti si James at sinabing, sa Central Plane o anumang iba pang mga eroplano ng pag-Irel, ang pakikitungo sa isang sovereign third rank powerhouse ay maaaring magdulot ng isang hamon. Gayunpaman, dito sa Endless, naabsorb ko ang tatlong sinag ng Endless Lights. Maaari akong ituring na Panginoon ng Endless Plane, at maaari kong gamitin ang lahat ng kapangyarihan sa loob nito. Kung sa loob ng Endless, ang isang sovereign third rank powerhouse ay walang pagkakataon laban sa akin. Tiwala si James tungkol dito. Bilang isang celestial rank powerhouse sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng sovereign third rank. Bukod dito, mayroon siyang malinaw na pagtatasa sa kanyang kasalukuyang lakas. Alam na sa pinagsamang kapangyarihan ng kanyang mga kakayahan at ng Endless Plane, siya ay nakatitiyak ng tagumpay kung ang isang sovereign third rank powerhouse ay maglakas loob na hamanin siya. Sa katiyakang ito, nakaramdam ng ginhawa ang Ancestral Bloodmaster. Dagdag pa ni James, gayunpaman, hindi namin kayang maging pabaya. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, kailangan kong lutisin ang ilang mga bagay sa pinagmulan. Pagkatapos, tumawag siya sa kawalan, na nagsasabing, Thea, Wyatt, at Mr. Taran, mangyaring sumalubong sa akin. Sinadya ni James na harapin ang extraterrestrial demon sa labas ng Infinity City at ang nagkukubli sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World. Ang mga banta na ito ay nagdulot ng malaking pag-aalala para sa Endless Plane.
Ang Emmer Island ay naglulunsad ng mga pag-atake sa Endlos mula sa iba't ibang lugar. Para sa kanila, ang labanan ay palaging nagpapatuloy. Ngayon, sa pagdating ng isang sovereign third-rank powerhouse, maaaring ito ay isang kabuoang showdown. Kailangang harapin ni James ang ilang problema bago niyakap ng buong puso ang bagong labanan. Kabanata 5122 sunod-sunod na lumitaw sina Thea, Wyatt, at Taran. Anong nangyari? Tanong ni Wyatt, habang sina Thea at Taran ay parehong nakatingin kay James. Sumagot si James, nakatanggap ako ng balita na ang Great Elder ng Emmer Island sa Central Plain sa labas ng Endlos ay nagpakita sa Endlos. Ang Emmer Island ay ang tahanan ng mga extraterrestrial demons na umatake sa Endlos. Ang pangalan ng Great Elder ay Lord Willasa, at siya ay isang sovereign third-rank powerhouse. Ang sovereign third rank. Natigilan silang tatlo. Sa kabila ng pagiging maalamat na powerhouse sa Endlos Plain, wala sa kanila ang nakaabot sa sovereign rank. Ang pagharap sa isang buhay na nilalang sa ganoong ranggo ay hindi ginagarantiyahan ng isang mapapanalo na labanan, ngunit ngayon ay isang sovereign third rank powerhouse ang lumitaw. Nang makita ang seryoso nilang ekspresyon, ngumiti si James sa kanila, walang dapat ipag-alala. Ang pagdating ni Lore ay nagpapahiwatig na ang Emmer Island ay nasa bingit ng isang ganap na pag-atake sa Endlos. Kailangan kong humawak ng mga laban sa iba pang larangan ng digmaan. Kayong tatlo ay dapat tumuon sa pagpapatatag ng Endlos Plain sa ngayon. Tanong ni Thea, saan mo nakuha ang impormasyong ito? Paliwanag ni James, from Livy. Dati, mataas ang posisyon niya bilang Grand Priestess ng Emmer Island at nararamdaman niya ang aura ni Lore. Nagpunta siya rito para ipaalam sa akin. Nagtiwala si Thea kay Livy dahil minsan na niyang isinakripisyo ang sarili para iligtas si James. Thea solemnly declared, sige at ipagkatiwala mo sa amin si Endlos sa ngayon. Hanggat nabubuhay tayo, hindi natin hahayaang saktan ng mga extraterrestrial demons si Endlos. Sige, marahang tumanggo si James. May tiwala siya sa kakayahan ni Thea, Wyatt, at Taran. Sa katiyakan na hindi personal na makikialam si Lore, ang kaligtasan ng Endlos Plain ay tila garantisado sa ngayon. Higit pa rito, ang kasalukuyang Endlos ay lumakas ng husto kumpara sa panahon ni Emperor Raya. Bilang karagdagan sa Thea, Wyatt, at Taran, ipinagmamalaki nito ngayon ang mga powerhouse tulad ni King Marcy Ice, Henrik, at Yardos. Subaybayan ng mabuti ang iba't ibang bahagi ng Endlos. Bantayan mong mabuti ang sitwasyon sa Dark World, bilin ni James. Hindi nag-atubili si Wyatt at mabilis na umalis, habang si Taran ay lumabas din. Si Thea, hindi rin nagtagal sa Orstellan sect. Agad siyang bumalik sa universo kung saan naninirahan ang human race. Matapos ayusin si Livy, mabilis na muling nagpakita si Haring Marcy Ice at natagpuan si James. Zavas, tawag ni James. Lumapit si Haring Marcy Ice at umupo sa malapit, nakatingin kay James. Tinanong niya, may tiwala ka ba sa labanang ito? Ngumiti si James at sumagot, talaga. Malaki ang tiwala ni James sa sarili niyang lakas. Hanggat ang Island Lord ng Emmer Island ay hindi nagpakita ng personal, ang labanan na ito ay isang tiyak na tagumpay para sa Endlos. Si Lore lang ang hindi makakapagdulot ng gulo sa Endlos. Sa unang labanan, nilinaw ni Lady Tahila ang Coloretua Stone para ayusin ang langit at protektahan ang Endlos. Sa ikalawang labanan, isinakripisyo ni Emperor Raya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa upang masugatan ng husto ang dakilang commander ng extraterrestrial demons. Ganun din, sa laban na ito, paprotektahan natin si Endlos, James said. Sa mga nakakapanatag na salita na iyon, nakaramdam ng kagaanan si Haring Marcy Ice. Tumingin kay James, tinanong niya, ano ang kailangan mong gawin ko? Sumagot si James, ikaw ang mamamahala sa Orstellan sect. Kung ang mga extraterrestrial demons ay talagang maglunsad ng pag-atake sa Endlos, ibigay ang iyong suporta kina Wyatt at Taran. Ano naman sayo? Tanong ni Haring Marcy Ice. Sumagot si James, ang larangan ng digmaan ay hindi limitado sa isang lugar. Mula sa sandaling umiral ang Endlos Plain, sinasalakay na ng Emmer Island ang Endlos. Ang labanang ito ay umaabot sa kabila ng ilog ng panahon,
at ang pakikibaka sa pinagmulan ng panahon ay hindi pa umabot sa conclusion. Kailangan kong pumunta sa pinagmumulan ng oras para dalhin ang laban na ito sa resolusyon. Inaatake ng Emmer Island ang Endlos mula sa iba't ibang punto, at mayroon ding larangan ng digmaan sa dulo ng Tribulation World. Kailangan kong harapin ang mga problemang ito bago ganap na yakapin ang paparating na labanan. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Haring Marcy Ice. Hindi sa ngayon, sagot ni James. Kailangan mo lang na manirahan sa Orstellan sect. At Kabanata 5123 may naalala si James at huminto bago sinabing, sa tabi ko ay may mga reincarnation ng extraterrestrial demons. Hindi ako sigurado sa mga pagkakakilanlan nila. Maaari ka bang manood ng anumang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng mga nakapaligid sa akin kapag lumitaw si Lore? Sinabi ni Zella na maraming reincarnation ng extraterrestrial demons si James sa kanyang tabi, ngunit hindi niya matukoy ang mga ito sa ngayon. Sige, babantayan ko. Tumango si Haring Marcy Ice at saka umalis. Sumunod din ang Ancestral Blood Master. Sa ngayon, mapayapa ang Endlos, ngunit ito ay kalmado bago ang bagyo, at kailangan ni James na maghanda. Si James lang ang natira sa mansyon. Isang katok ang nagmula sa labas ng pinto, at bumukas ang tarangkahan ng patio, tumambad ang isang matalino at magandang babae na nakasuot ng puti. James, matamis na tawag ni Zella habang papasok. Zella, nandito ka na, nakangiting sabi ni James. Yep, sagot ni Zella pagkaupo niya. May nakita akong kakaiba. Alam ni James na ang tinutukoy niya ay si Endlos na nagiging magulo sa lalong madaling panahon. Tumingin siya kay Zella at nagtanong, ano ang nakita mo? Na-curious siya kung ano ang nakita ni Zella, na may mga kakayahan sa propacia. Sa kanyang pag-unawa, ang hinaharap ay hindi umiiral. Ito ay hindi sigurado at hindi naayos. Ang hinaharap ay puno ng mga variable, at ang mga aksyon ng anumang nabubuhay na nilalang ay maaaring makaimpluwensya at magbago nito. Ang mga extraterrestrial demons ay lumitaw, sabi ni Zella na may seryosong ekspresyon. Nakakita ako ng isang maalamat na powerhouse na tumawid sa spatial barrier ng Endlos Plane at lumitaw sa loob nito. Nakikita mo ba kung ano ang mangyayari sa hinaharap? At makikita mo ba kung may pagkakataon tayong manalo sa paparating na labanan sa Endlos? Curiosity na tanong ni James. Hindi. Bahagyang umiling si Zella. Nararamdaman ko lang na ang susunod na labanan ay magiging napakabangis at brutal. Nakahanap ka na ba ng anumang mga lead sa reinkarnasyon ng extraterrestrial demon sa tabi ko na binanggit mo noong nakaraan? Tanong ulit ni James. Bagamat napakalakas na niya ngayon at hindi natatakot sa muling pagkakatawang tao ng mga powerhouse ng Emmer Island, hindi pa rin siya comfortable sa ilang mga kawalan ng katiyakan sa kanyang tabi. Kailangan niyang malaman kung sino sila bago ang huling labanan. Muling umiling si Zella. Naramdaman lang niya ang presensya ng mga extraterrestrial demon powerhouses sa Endlos at wala na siyang alam pa. Sige, naiintindihan ko. Marahang tumango si James. Pwede ka nang umalis. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito. Okay. Tumayo si Zella, nagpaalam kay James, at saka umalis. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumayo si James at nagpas siyang umalis. Muli, nagpakita siya sa Human Universe. Tumayo siya sa malawak na kawalan at pagkatapos ay isinaaktibo ang District Heavenly Path ng Endlos, na puwersahang pumasok sa Tribulation World. Ang layunin niya sa pagkakataong ito ay harapin ang extraterrestrial demon sa labas ng Tribulation City at bigyan ng tulong ang Emperor of Tribulation. Ang Emperor of Tribulation ay binantayan si Endlos sa hindi mabilang na edad, at ngayon ay nilayo ni James na ibahagi ang ilan sa pasanin. Kabanata 5124 si James ay lumitaw sa Tribulation World. Binagtas niya ang hindi mabilang na Tribulation Clouds at ang kidlat na kapigatian. Di nagtagal, naabot niya ang dulo ng Tribulation World, kung saan ang isang nag-iisang lungsod ay nakahiga sa di kalayuan. Ang lungsod ay malawak ngunit tiwangwang, na may matatayog na saradong pintuan at walang mga palatandaan ng buhay sa mga pader ng lungsod, tanging katahimikan. Naglakad si James papunta dito. Nang makarating siya sa gate ng Tribulation City, naramdaman ng Emperor of Tribulation na nagbabantay sa lungsod ang kanyang presensya. Swish!
Bumaba at unti-unting nagsama-sama ang remnant light sa isang lalaking nakasuot ng punit-punit na baluti. Magulo ang buhok ng lalaki, at may mga galos siya, mukhang gulong-gulo. Brat, nandito ka na, ang Emperor of Tribulation ay sumulyap kay James at casual na binati siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi niya maramdaman ang cultivation realm ni James at napabulalas, ikaw. Tumingin din si James sa Emperor of Tribulation. Dati, hindi niya maramdaman ang kanyang kaharian, ngunit sa kanyang pagbabalik sa lungsod, nalaman niyang nararamdaman na niya ngayon ang kanyang cultivation realm. Ang Emperor of Tribulation ay isang pag-iral na nalampasan hindi lamang ang Chaos Completer rank kundi pati na rin ang Consummation Chaos Completer rank, na umakyat sa Sovereign rank. Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang Sovereign rank powerhouse, sabi ni James habang nakatingin sa Emperor of Tribulation. Brat, sabi ng Emperor of Tribulation pagkatapos ng kanyang unang pagtataka, nakangiti. Hindi ko man lang maisip ang iyong cultivation realm ngayon. Mukhang nagkaroon ka ng ilang pagkakataon at pagpapala sa panahong ito. Talagang lumaki ang iyong lakas. Oo, bahagyang tumanggo si James at sinabi, naparito ako sa pagkakataong ito na may intensyon na ganap na lutisin ang labanan sa lugar na ito. Lubos na niresolbo ito. Ang Emperor of Tribulation ay lubusang natigilan at nanatiling tulala ng ilang segundo bago humagalpak ng tawa. Magaling. Matapos gumugol ng hindi mabilang na mga panahon sa pagbabantay, matyaga kong hinintay ang sandali upang ganap na malutas ang labanang ito. Ngayon, pumasok tayo sa lungsod at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pinangunahan ng emperador ng kapigatian si James sa lungsod. Walang laman ang main hall sa City Mansion. Inanyayahan ng emperador ng kapigatian si James na umupo ng casual, at si James ay sumunod. Noon lang nagsimulang magsalita ang Emperor of Tribulation. Noon, nang salakayin ng mga powerhouse mula sa ibang mga eroplano ang Endlos, maraming powerhouse mula sa Endlos ang nagkaisa upang bumuo ng Orstellan sect. Magkasama silang nagsimula ng nagkakaisang paglaban sa mga extraterrestrial demons. Habang isinasalaysay niya ang mga pangyayaring ito, ang emperador ng kapigatian ay naligaw sa pag-iisip. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi na mabilang na mga edad ang lumipas. Sa labanang iyon, ito ay tunay na nakakasira ng lupa habang ang mga powerhouse mula sa iba pang mga eroplano ng pag-iral ay pumapasok sa bawat sulok. Ang unang pinuno ng sekta ng Orstellan sect ay pumunta sa Infinity City upang ipagtanggol laban sa extraterrestrial demons, habang ako ay dumating upang bantayan ang Tribulation City. Sa labas ng mundo, nilikha ni Lady Tahila ang Coloretua Stone at inayos ang mga lamat sa Endlos, pinalayas ang mga extraterrestrial demons mula dito. Nang marinig ito, namangha si James. Naisip niya na ang mga powerhouse sa labas ng Infinity City, kabilang ang Emperor of Tribulation, ay nagsimula pa lamang na bantayan ang lugar na ito noong ikalawang pagsalakay ng extraterrestrial demons, na naganap noong panahon ni Emperor Raya. Kabanata 5125. Hindi alam ni James na sila talaga ay mga miyembro ng Orstellan sect at binabantayan nila ang lugar na ito mula noong unang pagsalakay ng mga extraterrestrial demons. Hindi niya inaasahan na ang powerhouse ng Infinity City ang magiging unang pinuno ng sekta ng Orstellan sect. Brat, ano ang iyong kasalukuyang cultivation realm? Ang Emperor of Tribulation ay tumingin kay James at nagtanong. Matagal ko nang naabot ang sovereign rank, ngunit hindi ko lubos maisip ang iyong cultivation realm, di sabihin na ako ay nasa consummation chaos completer rank, sagot ni James. Bagamat ganap na niyang hinigup at napino ang tatlong sinag ng Endless Lights, naging Lord of Plains, naabot ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path, at lumikha ng supernatural signature skill na kilala bilang Trescentia Completer Art, ang kanyang cultivation realm ay nananatili pa rin sa consummation. Chaos Completer rank. Hindi pa siya nakapasok sa sovereign rank. Gayunpaman, ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path ay katumbas na ng sovereign rank. Ito. Ang Emperor of Tribulation ay bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya, James, masyadong maaga para pag-usapan na tapusin ang labanan ngayon. Nakakatakot ang powerhouse na umaatake sa Tribulation City upang makapasok sa Endlos sa pamamagitan ng Tribulation World.
Kahit na ako ay halos hindi makahawak sa lugar na ito pagkatapos na sakupin ang Tribulation City at gamitin ang kapangyarihan ng Tribulation World. Nang malaman ang larangan ng paglilinang ni James, ang Emperor of Tribulation ay nagpakita ng maliwanag na pagkabigo. Naisip niya na maaari na nilang tapusin ang laban, para lamang matuklasan na nakamit lang ni James ang Consummation Chaos Completer rank. Kahit na ang kaharian na ito ay makapangyarihan, ito ay hindi sapat upang tiyak na malutas ang labanan. Ngumiti si James at sinabing, na-absorb at pinino ko ang tatlong sinag ng endless lights at naintindihan ko ang mga inscription sa loob. Bukod dito, nakagawa ako ng makapangyarihang supernatural signature skill. Isa pa, ako na ngayon ang Lord of Planes, na may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng endless plane. Dapat ay walang problema sa pagharap sa labanan sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World. Ang Emperor of Tribulation ay tumingin kay James at sinabing, James, naisip mo ba ito ng malinaw? Palagi akong nasa depensa. Sa sandaling binuksan natin ang Porma Sion at umalis sa lungsod, ang Tribulation City ay mawawala kung tayo ay mabibigo. Ang extraterrestrial demon ay papasok sa Endless sa pamamagitan ng Tribulation World, na magiging sanhi ng Tribulation World na masira at isailalim ang buong Endless Plane sa patuloy na Heavenly Tribulation. Seryosong sagot ni James. Pinag-isipan kong mabuti. Naiintindihan ko ang bigat ng sitwasyon. Ang isang sovereign third-rank powerhouse ay lumitaw na sa labas ng mundo. Kailangan nating lutisin ang mga labanan sa Tribulation World at Infinity City bago siya harapin. Nang makita ang tiwala ni James, ang Emperor of Tribulation ay nanatiling tahimik. Tumayo siya at tinapik-tapik si James sa balikat, at ang kanyang aura ay agad na tumaas sa tuktok nito habang sinasabi niya, sige, magsanib puwersa tayo ngayon para maalis ang Demon Laird sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World. James, hindi mo lubos na naiintindihan ang powerhouse na umaatake sa Tribulation World. Hayaan mong bigyan kita ng maikling pagpapakilala. Nagpatuloy ang Emperor of Tribulation, ang powerhouse na umatake sa Tribulation World ay kilala bilang Demon Laird. Maaari niyang iwasan ang mga patrol ng eroplano at pumasok sa anumang eroplano mula sa Tribulation World. Ang kanyang cultivation realm ay mabigat. Naabot na niya ang huling yugto ng Sovereign First Rank. Halos hindi ko siya mapaglabanan sa pamamagitan ng paggamit sa pagbuo ng Tribulation City at paggamit ng kapangyarihan ng Tribulation World. Ang Emperor of Tribulation ay nagbigay ng ilang impormasyon tungkol sa Demon Laird. Nang malaman ni James ang kanyang ranggo, gumaan ang pakiramdam ni James. Ngumiti siya at sinabing, iyong binantayan ang lugar na ito sa hindi mabilang na taon at pinrotektahan ang kaligtasan ng Endless. Ako na ang bahala sa darating na laban. Manood ka lang mula sa Tribulation City. Sigurado ka ba? Ang Emperor of Tribulation ay tumingin kay James na may pag-aalinlangan. Naabot lang ni James ang Consummation Chaos Completer rank. Sa kabila ng pagiging Lord of Planes niya, may mga alalahanin pa rin ang Emperor of Tribulation. Haha, tumawa si James at sinabing, I enjoy mo lang ang palabas mula sa mga pader ng lungsod. Sa pagtiyak ni James, ang emperador ng kapigatian ay hindi na nagsalita pa. Mabilis na umalis ang dalawa sa mansyon ng lungsod at muling lumitaw sa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Nakatayo si James sa dingding, pinagmamasdan ang makapal na siksik na madilim na ulap at ang napakaraming halimaw sa labas ng Porma Sion. Sa paglabas niya ng lungsod, nakasalubong niya ang pagkakabuo ng Tribulation City. Nang bubuksan na ng Emperor of Tribulation ang Porma Sion para palabasin si James, madaling itinaboy ni James ang Porma Sion. Itong brat, bakas sa mukha ng Emperor of Tribulation ang pagkagulat. Wala kang kahirap-hirap na pinawi ang pagkakabuo ng Tribulation City. Anong di ka panipaniwalang lakas? Kabanata 5126 na umalis si James sa lungsod. Walang kahirap-hirap na iwaksi ang Porma Sion ng Tribulation City na idinisenyo upang palayasin ang mga pagsalakay ng extraterrestrial demon. Sa pangako ni James na lutisin ang labanan, hindi na kailangan ang pagbuo. Ang Porma Sion ay ganap na nawala matapos itong palayasin ni James, at sa pagkawala nito, isang kawan ng mga halimaw ang dumagsa mula sa lahat ng direksyon. Tumayo si James sa kawalan, nakita ang mga walang isip na halimaw na ito na papalapit.
Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, nagpatawag siya ng isang malakas na puwersa na agad na sumisingaw sa paparating na mga halimaw. Nagpatuloy siya sa unahan, naglalabas ng sobrang nakakatakot na aura. Habang siya ay gumagalaw, ang bawat halimaw sa kanyang landas ay sumangga, naging abo. Malayo sa Tribulation City, napansin ni James ang maraming spatial black holes. Ang hindi mabilang na mga halimaw ay patuloy na bumubuhos mula sa mga black hole na ito. Alam ni James na sa loob ng spatial black holes na ito, maraming mga inanaang misyon ay gumawa ng mga kakilakilabot na halimaw. Casual na ginawa ni James ang mga misteryosong inscription na pumasok sa spatial black holes na ito. Sa dumadagandong na dagandong, ang mga itim na butas ay nagsimulang pumutok at sumabog, na wala sa kawalan. Sa loob, ang mga ina ay agad na naalis. Dahil dito, lumiit ang bilang ng mga halimaw. Habang sumusulong at nag-aalis ng mga halimaw, narating ni James ang isang malayong rehiyon ng Tribulation City, na matatagpuan sa labas ng Tribulation World at ang espasyo nito ay magulo. Sa rehiyong ito, mayroong isang lungsod na nasuspine sa loob ng magulong espasyo. Ang mga pader ng lungsod ay pinamamahalaan ng hindi mabilang na mga sundalo na nakasuot ng itim na baluti at armado ng mga sibat. Sa pampublikong bulwagan ng mansyon ng lungsod, isang lalaki ang nakaupo sa isang upuan kasama ang isang magandang babae sa kanyang kondongan, pinapakain siya ng mga espiritual na berry. Sa harapan, maraming mapang-akit na babae ang magaling sumayaw. Mag-ulat. Isang sundalo ang sumugod sa pampublikong bulwagan. Ano ito? Tanong ng lalaki na tinatamad pa rin. Ang lalaking ito ay si Demon Laird, isang powerhouse mula sa Emmer Island. Pinamunuan niya ang kanyang mga puwersa upang salakayin ang Endlos mula sa Tribulation World ngunit hindi niya nagawang labagin ang mga depensa nito. Sa halip, siya ay nanirahan dito, naghihintay ng mga tagubilin mula sa mas mataas na awtoridad. Ang pormasayo ng Tribulation City ay nawala, at ang powerhouse mula sa Endless Plain ay naglulunsad ng isang counterattack, ang ulat ng sundalo. Biglang naging interesado si Demon Laird. Ang Endless Plain ay nag-organisa ng malakihang counterattack. Iyan ay medyo nakakaintriga. Pagkatapos ng mga taon ng Catamaran, sa wakas ay mayroon na akong gagawin. Ipadala ang order para sa lahat na maghanda para sa labanan. Hindi, isa lang na buhay na nilalang ang umalis sa lungsod. Ano? Nagulat si Demon Laird, ngunit mabilis na naunawaan ang sitwasyon at nagtanong, ang Emperor ng Tribulation ba ang nagbabantay sa Tribulation City, Virgin Zeril? Hindi siya. Nang marinig ito, mukhang natarante si Demon Laird at bamulong, kung hindi siya, sino kaya ito? Itinabi niya ang kagandahan sa kanyang kondongan, tumayo, at nagutos, maghanda para sa labanan. Pagkatapos, umalis siya sa mansyon ng lungsod at nagpakita sa mga pader ng lungsod. Pagdating sa mga tarangkahan ng lungsod, nakita niya na ang proteksyon na pormasayon sa palibot ng Tribulation City ay nawala. Nagliwanag ang ekspresyon niya sa excitement. Kabanata 5127 sa loob ng maraming mahabang taon, siya ay nahadlangan ng proteksyon na pormasayon, hindi kailanman nagawang labagin ito. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Ang pormasayon sa palibot ng Tribulation City ay nawala, at ang kanyang sandali upang sumikat ay dumating na. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang lalaki na naglalakad sa kawalan. Ang lalaking ito ay nakasuot ng itim na damit, naglalabas ng makapangyarihang aura na pumawi sa bawat halimaw sa dinadaanan nito. Sino ito? Medyo malakas ang aura niya. Kailan lumitaw ang gayong kakilakilabot na powerhouse sa Endless Plain? Naramdaman ang aura ni James, naging seryoso ang ekspresyon ni Demon Laird. Mabilis na sumulong si James at hindi nagtagal ay lumitaw sa labas ng lungsod. Tiningnan niya ang maraming extraterrestrial demons sa pader ng lungsod, pinagmamasdan ng mga buhay na nilalang na ito mula sa ibang mga eroplano ng pag-Irel. Sa sandaling iyon, si Demon Laird sa pader ng lungsod ay sumigaw, hindi pa ako naglunsad ng pag-atake, at ikaw ay aalis ng mag-isa. Ngayong nandito ka na, huwag mo nang isipin na bumalik. Sinulyapan ni James si Demon Laird at nanatiling tahimik. Ikaw ba si Demon Laird mula sa Emmer Island? Oo, si I'm Laird Malik, kilala rin bilang Demon Laird,
mula sa Emmer Island, pagmamalaki ni Demon Laird. Sinuri ni James ang lungsod at napagtanto na walang porma sayon na nagpo-protekta dito sa pamamagitan ng kanyang pangunawa. Annihilate, bulong niya, at sa paglabas ng salita sa bibig niya, tila may dala itong misteryosong kapangyarihan. Kaagad, ang langit at lupa ay nanginig, at ang lungsod sa kanyang harapan ay nabasag sa isang nakikitang bilis, na nagdulot ng malaking pagkawala ng buhay sa hindi mabilang na mga hukbo sa loob. Ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Laird. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay pumailanglang sa hangin. Sa sandaling lumitaw siya sa himpapawid, ang lungsod sa ibaba ay nilipol, at hindi mabilang na mga sundalo at powerhouse sa loob ang namatay. Sinira ni James ang isang buong lungsod at ang hindi mabilang na mga subordinate ni Laird sa isang salita lamang. Ang ekspresyon ni Laird ay naging sobrang malungkot. Ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, at ang kanyang aura ay umabot sa tuktok nito sa isang iglap. Ang aura ng huling yugto ng Sovereign First Rank ay umapaw, na naging dahilan upang ang paligid ay maging lubhang hindi matatag. Sa Tribulation City, nakatayo si Gurgen sa pader ng lungsod. Naramdaman ang aura na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World, huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili, napakalakas ng aura. Ang isang powerhouse mula sa huling yugto ng Sovereign First Rank ay lalabas na. I wonder kung kakayanin ni James. Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World, na nakakaapekto sa hindi mabilang na Heavenly Tribulation sa loob. Kahit na ang District Heavenly Path ay hindi kayang sugpuin ang Heavenly Tribulation sa Tribulation World, na naging sanhi ng maraming Tribulation Clouds na lumitaw sa labas ng mundo. Nawalan ng kontrol ang mga ulap na ito at nagsimulang salakayin ang Endlos. Sa isang iglap, ang mga Endlos ay nahulog sa kaguluhan. Nagsimula na ang laban ni James. Naramdaman ni Haring Marcy Ice mula sa Orstellan sect ang magulong kapangyarihan na nagmumula sa Tribulation World at ang abnormal na Heavenly Tribulations na lumilitaw sa buong Endlos. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Sa sandaling ito, si Thea, na namuno sa Human Universe, ay humakbang pasulong at nagpakawala ng isang napakalakas na puwersa upang patatagin ang abnormal na Heavenly Tribulations sa lahat ng 10 distrito. Hinarang niya ang Heavenly Tribulations at pilit silang pinabalik sa Tribulation World. Kasunod nito, nagsanib puwersa sina Thea, Wyatt, Taran, at Haring Marcy Ice upang isil ang Endlos at labanan ang kapangyarihang nagmumula sa Tribulation World. Sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World, ginamit ni Laird ang kanyang buong kapangyarihan. Ang kanyang aura ay kasing lakas ng isang Diyos ng digmaan. Kumalat ang kidlat sa paligid niya. Ito ang kidlat na kapigatian na kanyang nilinang mula sa ibang mga eroplano ng pag-aerial, at ito ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Sa pagharap sa eksenang ito, nanatiling composed si James. Gayunpaman, hindi niya minamaliit ang sitwasyon dahil ito ay isang powerhouse mula sa huling yugto ng Sovereign First Rank. Sa isang iglap, pumasok siya sa ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path, at isang misteryosong bulaklak ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Mabilis itong namumulaklak, na nagmumula sa isang mystical power na bumabalot sa kanyang buong katawan. Kabanata 5128 ang kapangyarihan ng Martial Path ay dalisay at walang halong, na nagmula sa pisikal na katawan, kaluluwa, dugo, at kapangyarihan ng pinakamalalim na puso. Naabot ni James ang kaharian na ito sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi pa siya nakikibahagi sa labanan. Ngayon, nailabas na niya ang kataas-taasang Martial Path power, at medyo nabahala siya. Iniunat niya ang kanyang katawan at naramdaman ang lakas na dumadaloy mula ulo hanggang paa. Na may kalmado at kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha, tumingin siya kay Laird na malungkot na mukha, na gumagawa ng isang kilos ng paanyaya. Mahinahon niyang sinabi, "Sige, ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang isang powerhouse mula sa labas ng Endless Plain." Madilim at nakakatakot ang mukha ni Laird. Hindi niya maramdaman ang anumang path energy o fluctuations kay James. Talagang misteryoso ang brat na ito, naisip niya. Sa sandaling ito, isang nagniningning na liwanag ang nagpakita sa kanyang harapan, na bumubuo sa isang mahabang espada.
Hinawakan ni Laird ang longsword at sinimula ng unang pag-atake. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni James, tinutusok ang espada sa bilis ng kidlat. Tumayo si James. Saktong tatusok na sa kanya ang mahabang espada, itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ang matalim na dulo ng talam sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa kabila ng pagkakahawak nito, nakakatakot ang kapangyarihang nakapaloob sa espada. Maging si James ay naramdaman ng labis na lakas, at ang kanyang katawan ay napilitang umatras ng tuloy-tuloy. Bumagsak ang kawalan sa ilalim at likod niya. Ang sword energy mula sa sword ay masyadong mabigat. Hindi na nakatiis si James kaya sakto namang binitawan niya ito. Isang nakakatakot na sword energy ang bumungad sa kanya habang binitawan niya ang talam. Para bang tatamaan siya nito, misteryosong nawala siya sa orihinal niyang posisyon. Sa susunod na sandali, muli siyang lumitaw sa likod ni Laird. Bago pa makapag-react si Laird, nataman na ng palad ni James ang isang malakas na suntok sa kanyang likod. Agad na pumutok ang mga kalamnan sa kanyang likod, at bumulwak ang dugo. Gumanti siya ng sword strike, pero nawala na ulit si James. Seryosong ekspresyon ang suot ni Laird habang sinusubukang damahin ang aura ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paparating na panganib. Bago pa siya makapag-react, ang kanyang katawan ay nataman muli at pinaharurot sa hangin. Nabasag ng malakas na impact ang kawalan. Kumulo ang dugo sa loob ng katawan ni Laird, at pilit niyang pinipigilan agad ang lumalakas na blood energy. Bumuga siya ng isang bibig ng dugo. Namangha si Gurgen habang nasasaksihan ang eksenang ito mula sa Tribulation City. Alam na alam niya ang lakas ni Laird. Habang binabantayan ang Tribulation City, ginamit niya ang porma sayon ng lungsod upang labanan si Laird ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi niya ito madaig. Ngayon, madaling masaktan ni James si Laird. Isa pa, lumalabas na pinaglalaruan siya ni James. Ito ba ang lawak ng iyong lakas? Lumitaw si James sa malayo, nakatayo sa kawalan habang ang mga kamay ay nasa likod, na nagpapakita ng kalmadong kilos. Pagkatapos ng maikling labanan kay Laird, naunawaan ni James ang kanyang kasalukuyang lakas. Siya ay nasa ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path at ng Trescency Completer Art. Ito ay dapat nakatumbas ng lakas ng Sovereign Second Rank. Gayunpaman, ito ay hindi isang ganap na panukala, dahil may mga makabuluhang pagkakaiba sa kapangyarihan kahit na sa loob ng parehong kaharian. Itinuring si Laird na isa sa pinakamahina sa huling yugto ng Sovereign First Rank. Kahit naharapin ni James ang isang powerhouse na may ganitong ranggo mula sa ibang mga eroplano na nakalusot sa Central Plain gamit ang kanyang Trescency Completer Art, hindi garantisado ang tagumpay. Si Laird ay nasugatan, na may dugo sa gilid ng kanyang bibig, at siya ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Mahigpit niyang hinawakan ang longsword, nakaumbok ang mga ugat ng braso. Ang mabigat na kapangyarihan ay dumaloy sa longsword, na nagpang-inig at naglalabas ng malutong na tunog. Swish! 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 Pilit niyang ibinaba ang longsword sa kanyang kamay. Kabanata 5129 ang Dreadful Sword Energies ay tumagos sa paligid at tumagos, kahit na nakakaapekto sa malayong Tribulation Clouds. Sa labas ng mundo, maraming powerhouse ang nagsanib puwersa upang maglagay ng hadlang. Gayunpaman, ang mga alon na nagmumula sa Tribulation World ay masyadong nakakatakot. Sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, hindi nila ito lubos na masugpo, at ang ilang marahas na puwersa ay kumalat pa rin mula sa Tribulation World. Sa kabutihang palad, ang diffused power ay hindi na masyadong malakas, at kasama sina Thea, Wyatt, Taran, at King Marcy Ice na nagbabantay sa Endlos, nanatili itong hindi nasaktan sa ngayon. Naramdaman din ni Gurgen sa Tribulation City ang dispersing battle power. Sa sandaling iyon, kumilos siya upang patatagin ang Tribulation World. Pagkatapos ng kanyang intervention, si Thea at ang iba pa ay nakaramdam ng kaunting pressure. Sa larangan ng digmaan, masigla ang aura ni Laird habang naglulunsad siya ng matinding pag-atake, gumamit ng iba't ibang supernatural signature skills, at nagpakawala ng napakalaking sword energy. Gayunpaman, wala sa mga ito ang maaaring makapinsala kay James. Si James ay malayang gumalaw sa larangan ng digmaan, nag-aklas sa kalooban,
na patuloy na nasaktan si Laird. Sa simula pa lang ng labanan, si Laird ay nagtamo na ng matinding sugat. Pagkatapos gumawa ng ilang simpleng hakbang si James para palabasin ang kanyang kapangyarihan, ganap niyang pinatatag ang kanyang Trescency Completer Art. Nang matiyak na ang kanyang kaharian, hindi na siya nagpigil. Sa sandaling iyon, nawala ang katawan ni James. Isang misteryosong pormasayon ang lumitaw nang mawala ang kanyang katawan. Sa taas at ibaba ng formation, may dalawang lalaki. Ang isa sa mga lalaking ito ay ang dating anyo ni James, at ang isa pa ay ang kanyang hinaharap na anyo, habang ang kanyang kasalukuyang anyo ay nagbago sa pormasayon. Natrap agad ng formation si Laird. Kahit anong pilit ni Laird, hindi siya makawala rito. Sa sandaling iyon, umalis ang nakaraang anyo sa tuktok ng pormasayon at lumitaw sa harap ni Laird. Sa isang hampas ay sinampal nito ang ulo ni Laird, na naging sanhi ng agarang pagkabasag, na may mga bitik na kumalat sa buong katawan. Kaagad pagkatapos, isang napakalaking puwersa ang sumabog mula sa loob niya. Boom! Ang pisikal na katawan ni Laird at maging ang kanyang kaluluwa ay nalipol sa isang iglap, lahat sa pamamagitan ng isang suntok mula sa nakaraang anyo. Bumalik ang dating anyo sa pormasayon. Hindi nagtagal, nawala ang pormasayon, at muling lumitaw ang katawan ni James sa larangan ng digmaan. Nang makita ito, natigilan si Gurgen. Tapos na ba? Nakita niya itong hindi kapanipaniwala. Binantayan niya ang lugar na ito sa hindi mabilang na taon, lahat para labanan si Laird. Ngayon, walang kahirap-hirap na natalo ni James, sa kabila ng pagiging powerhouse ni Laird sa huling yugto ng Sovereign First Rank. Nasa Consummation Chaos Completer Rank lang ang Cultivation Realm ni James. Sa Cross-Realm Battle na ito, walang kahirap-hirap niyang pinatay ang kanyang kalaban. Ito ay hindi kapanipaniwala. Habang gulat na gulat pa si Gurgen, bumalik na si James. Mr. Gurgen, tawag ni James. Saka lang nag-react si Gurgen. Tumingin siya ng malalim kay James, saka itinaas ang hinlalaki niya bilang paghanga. Nakakamangha ka talaga. Hindi ko ini-expect na aabot ka sa ganito kaikling panahon. Ngumiti lang ng mahina si James. Isa lamang itong buhay na nilalang sa huling yugto ng Sovereign First Rank. Sa kanyang nakaraang buhay, madali niyang maalis ang gayong powerhouse. Hindi pa banggitin ang Sovereign First Rank, kahit ang isang Sovereign Sixth Rank at Powerhouse na pumasok sa Celestial Rank ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap niya. Kabanata 5130 nang himasok si James at madaling natalo ang extraterrestrial demon, si Laird, na sumalakay sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World. Ang labanang ito ay humantong sa pagbagsak ng Tribulation World. Pagkatapos, kumilos si Gurgen upang patatagin ang gumuguhong mundo. Mr. Gurgen, pwede ka na bang umalis? Tanong ni James. Agad na binawi ni Gurgen ang kanyang kamay at tumugon, sa larangan ng paglilinang, ang lakas ay pinakamataas. Hindi ako maglakas loob na tanggapin ang titulong Mr. Napangiti si James. Napabuntong hininga si Gurgen, nagbabantay dito sa hindi mabilang na edad, nag-aatubili akong umalis. Hindi rin nagmamadaling umalis si James. Magkasama silang bumalik sa Tribulation City. Gurgen, haharapin ko ang labanan sa pinagmula ng oras sa Infinity City sa susunod. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga kawalan ng katiyakan sa labas ng mundo. Pagkatapos mong umalis, huwag kang magpakilala kaagad. Instead, stay hidden to prevent any unforeseen circumstances, payo ni James. Marami siyang reincarnation ng extraterrestrial demon sa kanyang tabi, at nag-aalala siya tungkol sa posibleng kaguluhan. Kailangan niya si Gurgen na magmasid mula sa mga anino. Walang problema, sabi ni Gurgen. Magmamasid ako mula sa mga anino. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi ako madaling ihayag ang aking sarili. Nakadama ng katiyakan si James sa pagmamasid ni Gurgen mula sa mga anino. Pagkatapos, umalis silang dalawa sa Tribulation World. Matapos ang kanilang pag-alis, hindi agad nagpakilala si James. Nakipagpalitan siya ng pagbati kay Gurgen at pagkatapos ay umalis, papasok sa Infinity City. Binagtas niya ang maraming Infinity Cities at sa wakas ay nakarating siya sa 108th Infinity City. Dati, walang ideya si James kung sino ang nagbabantay sa lugar na ito.
Ngayon alam na niya na ito ang unang sect leader ng Orstellan sect, isa sa mga powerhouse na nag-organisa ng mga buhay na nilalang mula sa Endless Plane upang labanan ang mga powerhouse mula sa ibang mga eroplano. Ang 108th Infinity City ay malungkot at tahimik. Pagdating niya ay may lumitaw ding misteryosong lalaki. Bumalik ka na, sabi ng lalaki pagkatapos sumulyap kay James. Nakasuot siya ng itim na damit at mukhang pagod na pagod, halatang pagod na pagod sa pagbabantay sa lugar na ito. Mr. Gaius, bati ni James na magkahawak ang mga kamay. Dumating ako sa oras na ito upang ganap na alisin ang extraterrestrial demon sa pinagmulan ng oras. Ano ang lakas mo? Tumingin ang lalaki kay James at hindi niya makita ang kanyang cultivation realm. Ngumiti si James at sumagot, nakipag-usap na ako sa extraterrestrial demon sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World. Nang marinig ito, ang lalaki ay mukhang nagtataka, pagkatapos ay tumango bilang paghanga. Kahanga-hanga ka talaga. Nung una kitang nakilala, naramdaman ko na balang araw mag-aaway tayo ng magkatabi. 1/3. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na iyon sa wakas. Mr. Gaius, tanong ni James, sino ang extraterrestrial demon sa pinagmulan ng panahon, at gaano siya kalakas? Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa extraterrestrial demon sa pinanggalingan ng panahon, naging solemn na ang ekspresyon ng lalaki. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, ito ay isang powerhouse mula sa ibang eroplano, isang time-control legendary powerhouse. Nang salakayin ng mga powerhouse mula sa iba pang mga eroplano ang Endlos, pinamunuan niya ang isang grupo ng mga powerhouse patungo sa pinagmulan ng oras ng Endlos, sinusubukang maglunsad ng pag-atake sa Endlos mula roon. Pagpapatuloy niya, hindi ko alam ang kanyang pangalan, ngunit mula sa aking mga pakikipaglaban sa kanya, masasabi ko sa iyo na ang kanyang paglilinang ay hindi bababa sa huling yugto ng Sovereign First Rank. Nahaharap sa gayong kapangyarihan, wala akong kumpiyansa na talunin siya ng lubusan. Iyon ang dahilan kung bakit ko itinayo ang 108 Infinity City sa ilog ng panahon, gamit ang mga ito para labanan siya. Nalulungkot nang marinig na ang kalaban ay nasa huling yugto pa lamang ng Sovereign First Rank, tumawa si James at sinabing, nabantayan mo ang lugar na ito sa loob ng hindi mabilang na edad, at ngayon, ang paparating na labanan ay nahuhulog sa akin. Ikaw lang. Tumingin ang lalaki kay James na may seryosong ekspresyon. Kabanata 5131 hindi matukoy ng lalaki ang ranggo ng cultivation ni James. Gayunpaman, naalala niya na ang mga kapangyarihan at kakayahan ni James ay medyo katamtaman noong nagkita sila hindi masyadong matagal. Kahit na nagsanay si James sa tulong ng iba't ibang mga kayamanan, may limitasyon kung gaano siya maaaring mapabuti sa loob ng maikling panahon na iyon. Ma'am, mag-isa akong pupunta. Madiin na tumango si James. Naalala ng lalaki kung paano sinabi sa kanya ni James na inisikaso niya ang labanan sa Tribulation World. Bahagyang napanatag ang loob niya. Naniniwala ako sa iyo. Gayunpaman, ang ating kaaway na naghihintay sa simula ng panahon ni Endlos ay hindi madaling kalaban. Dapat tayong mag-ingat. Sasama ako sa iyo. Hindi na iyon kakailanganin. Nagtaas ng kamay si James. Pwede po kayong magpahinga dito sir. Ipaubaya mo sa akin ang laban. Hindi na hinintay ni James ang tugon ng lalaki nang lumabas ito kaagad sa Infinity City. May napakahiwagang espasyo na matatagpuan sa labas ng Infinity City. Ito ay isang daanan na nabuo mula sa ilog ng panahon, at ang isang tao ay maaaring maglakbay pabalik sa panahon sa pamamagitan ng paggamit ng daanan na iyon. Naglakbay si James sa daanan ng napakabilis. Sa lalong madaling panahon, naabot niya ang dulo ng daanan at dumating sa sandaling ang mga Endlos ay unang umiral. Habang nakatayo siya roon, nakita ni James ang pagsilang ng Endlos Plane. Kasunod noon, lumitaw ang tatlong sinag ng Endlos Light sa loob ng Endlos at nawala ilang sandali pa. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga nilalang ang dumating doon at nagsimulang umatake sa mga Endlos. Nang makita ni James ang extraterrestrial demon na sinusubukang sirain ang Endlos sa di-mature na yugto nito, agad niyang inactivate ang Trescentia Completaire. Habang na-access ni James ang mahiwagang porma sayon sa loob ng kanyang katawan, nabuo din ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Sino nandyan?
Ang extraterrestrial demon ay sumigaw nang makita niya ang isang napakalaki, biglaang alon ng kapangyarihan. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong espasyo sa kanyang panahon at sa pamamagitan ng espesyal na daanan na nagmula sa ilog ng panahon. Naglakbay pa ito sa lahat ng 108 infinity cities at nakarating sa kasalukuyang Endlos. Naririnig ng bawat nilalang sa kasalukuyang Endlos ang boses ng extraterrestrial demon, nasaan man sila. Karamihan sa kanila ay natakot dahil nararamdaman nila ang nakakatakot na kapangyarihang dala ng kanyang boses. Hindi ka dapat pumunta sa Endlos, sabi ni James sa mahinang boses. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang dating anyo ni James ay nagkatotoo sa harap ng extraterrestrial demon at nakulong ang target nito sa mahiwagang porma sayon. Ang extraterrestrial demon ay ganap na nahuli. Sinubukan niyang magpumiglas at kumawala sa porma sayon ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa isang iglap, ang dating anyo ni James ay nagdulot ng isang espada at pilit itong hinampas sa katawan ng extraterrestrial demon. Agad na napatay ang demonyo. Nagawa ni James na lipulin ang target sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, ginamit niya muli ang espesyal na daanan upang bumalik sa Infinity Cities. Nalaglag ang panga ng lalaki sa pagtataka nang muling humarap sa kanya si James. Court ha! Nawalan siya ng masabi habang nakatitig kay James. Tapos na ang laban, sir. Pwede na tayong umalis at umuwi. Sumimangot ng malawak si James. Turned. Tapos na. Hindi maitago ng lalaki ang gulat. Binantayan niya ang lugar na iyon sa loob ng maraming taon. Sa panahong iyon, ilang beses na siyang nakipag-away sa extraterrestrial demon na iyon, na paminsan-minsan ay naglalakbay mula sa nakaraan hanggang sa kanyang panahon sa kanilang pagtatangka na sumalakay. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang demonyong iyon. Gayunpaman, pinatay ni James ang demonyo at nalutas ang kanilang problema ng madali. Ma'am! Tapos na. Patuloy ni James, at saka, hindi ko pa natanong ang pangalan mo. Humugot ng mahabang hininga ang lalaking nakaitim na damit para pakalmiin ang sarili. Pagkatapos, sinabi niya, ako si Gaius Pobon. Kabanata 5132 para sa lahat ng oras na ito, si Gaius, na siyang unang pinuno ng sekta ng Orstellan sect, ay nagbabantay sa Infinity Cities. Sir Gaius, sabi ni James, natapos na ang labanan sa Infinity Cities. Gayunpaman, ito ay patuloy pa rin sa labas ng mundo. Isang sovereign third-rank cultivator na nagmula sa ibang plane of existence ay lumitaw sa Endless Plane. Isang sovereign third-rank cultivator. Nagsalubong ang kilay ni Gaius. Sagot ni James, buti na lang, siya pa rin ang pinakamaliit sa mga problema namin. Naabsorb at nilinang ko ang tatlong sinag ng Endless Lights. Sa isang paraan, ako ang naging Panginoon ng Endless Plane dahil maaari kong gamitin o kontrolin ang halos anumang uri ng enerhiya na umiiral sa Endless. Kahit na ang Sovereign Third-Rank Cultivator ay hindi ako magagawang saktan sa loob ng Endless Plane. Nakahinga ng maluwag si Gaius nang marinig ang sinabi ni James. May kailangan ka ba sa tulong ko? Tanong ni Gaius. Maikling inilarawan sa kanya ni James ang nangyayari sa labas. Maraming nilalang mula sa ibang lugar ng Pag-Iral ang naninirahan sa gitna natin, ngunit hindi ko pa nakumpirma kung sino sila. Sa ngayon, dapat tayong magtrabaho ng patago at panatilihin ang lahat sa ilalim ng pagbabantay upang mahuli ang lahat ng mga taong iyon. Sige. I'll help with your plan, sang-ayon ni Gaius. Pagkatapos noon, umalis sina James at Gaius sa Infinity Cities. Sa sandaling nakalabas na sila sa perimeter ng lungsod, dahan-daang nawala ang Infinity Cities dahil natupad nila ang kanilang layunin. Hindi nagtagal ay nakarating silang dalawa sa isang universo na matatagpuan hindi masyadong malayo sa base ng Orstellan sect. Nakilala nila si Gurgen, na pinili ang universo bilang kanyang tagwan, sa isang hindi kapansin-pansing tirahan. Gaius. Si Gurgen ay nasa buwan upang makilala muli si Gaius. Tawa siya ng tawa habang niyayakap si Gaius. Natutuwa akong makita ka rito. Akala ko hindi na kita makikita sa buhay na ito. Si James, na nagsuot ng disguise, ay nakaramdam ng mainit na pakiramdam sa loob nang maramdaman niya ang saya ng dalawang lalaking iyon na muling nagkita. Pagkatapos, lumingon sina Gurgen at Gaius kay James.
Nagtanong si Gurgen, James, ano ang plano mo ngayon? Umupo si James sa tabi ng mesa at tinapik ang hintuturo sa tabletop. Pagkaraan ng maikling sandali, nagsimula siya, kayong dalawa ay dapat pumunta sa base ng Orstellan sect at makihalubilo sa mga tao doon. Naghinala si James na ang mga muling pagkakatawang tao ng mga magsasaka mula sa Emmer Island ng Central Plain ay nakalusot sa Orstellan sect. Kailangang manatili sa dilim si James pansamantala. Sa kabaligtaran, sina Gurgen at Gaius ay mga bagong mukha sa mga tao ng Orstellan sect. Bukod dito, pareho nilang nakamit ang sovereign rank. Parehong lalaki ang magiging perpekto para sa gawain. Pagkatapos pumasok sa teritoryo ng Orstellan sect, dapat mong subaybayan ang lahat at bantayan ang anumang kaina-hinalang aktibidad. Tanong ni Gaius, sinusubaybayan namin ang lahat. Tama na yan. Lahat, pati asawa ko, sagot ni James. Sa kanyang opinyon, ang lahat ay nasa ilalim ng hinala hanggang sa matukoy nila kung sino ang nakatanim sa Orstellan sect. Hindi pinaplano ni James na lipulin ang lahat ng mga nunal. Sa kanyang antas ng mga kasanayan at paglilinang, hindi sila maglalagay ng anumang banta sa kanya. Gayunpaman, nababahala si James na ang mga nunal ay maaaring magplano ng isang bagay upang makapinsala sa kanilang mga tao. Sige. Ipaubaya mo na sa amin yan. Tumanggo si Gurgen. Siya at si Gaius ay umalis sa sansinukob pagkaraan ng ilang sandali. Samantala, ginawa ni James ang lugar na kanyang pansamantalang base at patuloy na nanatili doon. Siya ay may tiwala na sina Gaius at Gurgen ay madaling maging nangungunang magsasaka ng Orstellan sect kapag nagtagumpay sila sa pagsali sa grupo. Ngayong naresolba na nila ang halos lahat ng panlabas na banta, ang tanging magagawa na lang ay hanapin ang Great Elder mula sa Emmer Island. Magagawa nilang makakuha ng pansamantalang kapayapaan sa Endlos sa pamamagitan ng pag-alis sa lalaking iyon. Gayunpaman, upang maalis ang lahat ng banta, kailangang maglakbay si James sa Emmer Island at lipulin ang lahat ng kanilang mga miyembro doon. Sa kasamaang palad, kung aalis si James sa Endlos at maglalakbay sa Emmer Island, halos hindi na siya makakalaban sa Panginoon ng Emmer Island sa kanyang kasalukuyang ranggo at kasanayan sa paglilinang. Sa isang maganda at umuunlad na universo na matatagpuan sa loob ng Endlos. Kabanata 5133 ang isang mataas na bundok na napapalibutan ng masaganang dami ng espiritual na enerhiya ay matatagpuan sa isang malaking planeta. Ilang mga gusali ng kakaiba at masalimuot na disenyo ang itinayo sa bundok. Sa loob ng isang tahimik na manor, isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit ang nakaupo sa isang upuang kahoy. Ang lalaki ay may kulay abong buhok at malalalim na kulubot na nakakalat sa kanyang mukha. Si Lor, ang Great Elder at ang Sovereign Third-Rank Cultivator mula sa Emmer Island. Medyo matagal nang dumating si Lor sa Endlos at halos nalaman niya ang tungkol sa mga sikat, nakatataas na mga magsasaka na aktibo sa ngayon. Narinig din ni Lor ang tungkol sa pagsilang ng isang magsasaka na may tunay, pambihirang kapangyarihan sa Endlos. Ang lalaking iyon ay nanalo pa sa lahat ng mga labanang nangyari sa iba't ibang lugar sa buong Endlos. Gayunpaman, hindi nababalisa si Lor. Samantala, isang medyo may edad na lalaki ang nakaluhod sa lupa sa tabi ng mga paa ni Lor. Nanginginig ang buong lalaki habang nakadikit ang noo sa lupa. Tama na. Pwede ka nang tumayo, bili ni Lor sa monotonous na boses. Natisod ang lalaki sa pagkakatayo. Ito ay si Cedrus Caballero, ang pinuno ng Thea sect. Sir Lor, nanginginig na bati ni Cedrus kay Lor. Nakakuha ka ba ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng tatlong sinag ng Endlos Lights pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Tanong ni Lor. Halos kinumpirma ni Piv kung nasaan sila ngayon, patuloy ni Cedrus, isa sa mga Endlos Lights ay nasa cultivator ng tao, ang pag-aari ni James Caden. Ang kanyang asawa, si Thea Callahan, ay mayroon din. Ang ikatlong Endlos Light ay kasama ni Wyatt Dalibor, na nagmula sa Doom Race. Nang marinig ang tatlong pangalang iyon, napakunot ang noo ni Lor. Tapos, sabi niya, sige. Pwede ka nang umalis. Oo, Sir Lor. Si Cedrus ay basang-basa sa malamig na pawis habang maingat na humahakbang. Ilang sandali pa, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa langit at dumapo sa isang lugar malapit sa Lor.
Isang lalaki ang lumabas sa liwanag at bumati ng may paggalang, pagbati, Sir Lore. Ma'am, bahagyang tumango si Lore. May misyon ako para sa iyo. Pumunta sa base ng Orstellan sect at sakupin si Thea Callahan. Kumunot ang noo ni Asmal na kumunot sa noo ng lalaki. Anong problema? Tinitigan ni Lore ang lalaki at walang ekspresyong nagtanong, ayaw mo bang tuparin ang utos ko? O wala ka bang kailangan para gawin ito? Siyempre hindi. Gagawin ko agad ang mga utos mo. Bahagyang yumuko ang lalaki at nagdahilan. Ilang minuto matapos mawala ang lalaki, isa pang binata ang lumitaw sa manor. Dumating ka. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Lore nang makita niya ang binata. Siya ay bumangon at nagtanong, kumusta ang iyong pamumuhay sa Endlos? Ang lalaking nakatayo sa harapan ni Lore ay walang iba kundi si Winton Yanes, na isa sa pinakamalapit na kasamahan ni James. Umupo siya sa isang bakanteng upuan at kinuha ang isang espiritual na berry mula sa isang plato na inilagay sa mesa. Habang kinakain ni Winton ang berry, mataray niyang sinabi, "It was alright. Medyo nakadikit pa nga ako sa pagkakakilanlang ito. Young Master," paalala ni Lore, "nabawi mo na ang iyong mga alaala ngayon. Hindi mo dapat kalimutan ang tungkol sa iyong misyon dito. Pumunta ka sa Endlos upang tulungan ang ating Panginoon na maangkin ang Endlos Lights. Hindi namin kayang talunin ang Endlos kahit sa pamamagitan ng todo atake. Iyon ang dahilan kung bakit inayos ng Panginoon na ikaw ay muling magkatawang tao sa Endlos. Ang kalagayan ng Panginoon ay lumala kamakailan. Mayroon ding ibang mga grupo at puwersa na nagsisikap na ibagsak tayo. Dapat nating tulungan ang Panginoon na kolektahin ang mga Endlos Lights sa lalong madaling panahon upang mapagaling niya ang kanyang mga sugat." Walang pakialam na sagot ni Winton, na ipadala mo na ang iyong lalaki para hulihin si Thea Callahan. Magiging okay din dahil kasama ka namin. Anyway, ang aming misyon ay makuha ang Endlos Lights. Huwag nating saktan ang mga inosenteng buhay. Nagbago ka na, Young Master. Bahagyang nadismaya si Lore. Tumayo si Winton at nag-unat ng likod. Talagang sinabi niya, nabuhay ako sa isang ganap na naiibang buhay, kung tutuusin. Natural lang na medyo nagbago ako. Pagkatapos, umalis si Winton sa manor. Kabanata 5134 na nanimbalik ni Cedrus ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay pagkatapos ng hitsura ni Lore. Siya ang reincarnation ng isa sa maraming extraterrestrial demon commander na nakibahagi sa unang pagtatangka na salakayin ang Endlos. Si Cedrus ay si Lerex Mavta, ang extraterrestrial na demonyo na natalo ni James sa Orstellan Realm. Ang Lerex na umiral sa Orstellan Realm ay hindi alam na ang kanilang pagtatangka sa pagsalakay ay nabigo at na siya ay muling nagkatawang tao. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Cedrus nang bumalik siya sa Thea sect. Anong problema, Sir Cedrus? Bakit napakababa ng tingin mo? Tumakbo si Cedrus kay Waelia, na naghahanda na umalis sa punong tanggapan ng Thea sect. Hindi niya maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Cedrus. Wala lang. Bahagyang umiling si Cedrus. O sige. Pupunta ako sa Orstellan sect, pagpapalam ni Waelia kay Cedrus bago siya nag-teleport palayo at nawala sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mapang-akit na babae ang lumitaw sa labas ng pasukan patungo sa punong tanggapan ng Thea sect. Si Zizel pala. Agad na naglabas ng espada ang mga gwardya na nakapwesto sa pasukan at hinarangan ang dinadaanan ni Zizel. Nawala ba kayong lahat? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako si Zizel Dalibor, ang kasalukuyang anak ng Endlos Lord. Inform Cedrus Caballero that I want to see him now, pagmamalaki ni Zizel. Oo naman. Mangyaring maghintay dito sandali. Mabilis na nagmadaling umalis ang isa sa mga tanod para ibalita ang pagdating ni Zizel. Habang hinihintay ni Cedrus si Zizel sa main hall ng Orstellan sect, medyo nalilito siya kung bakit biglang nag-request ng meeting si Zizel. Nagkita tayong muli, Lerex. Sinalubong siya ni Zizel ng isang misteryosong ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Cedrus sa pagbanggit ng pangalang iyon. Ikaw. Alam mo. Lumawak ang ngisi ni Zizel. Nakipagkasundo ako sa mga extraterrestrial na demonyo sa Orstellan Realm, at nakita kita doon. Gayunpaman, iyon ay isang inaasahang anyo lamang ng iyong nakaraang buhay. Hindi mo alam na reincarnated ka na pala at nagkita na tayo dati.
Tinitigan siya ni Cedrus ng malamig na tingin. Ano ba ang gusto mo? Sumagot si Zizzle sa mahinahong boses, naging mapayapa ang mga bagay sa Orstellan sect. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok si Livy Caden sa base ng Orstellan sect, naramdaman namin ang pulso at panginginig ng isang malaking labanan na nagmumula sa direksyon ng Tribulation World hindi nagtagal pagkatapos noon. Di nagtagal, naramdaman din namin ang katulad, kakaibang pagyanig na nagmumula sa pinakadulo ng Infinity Cities. Kung tama ang hula ko, sinimulan ni James Caden na paksain ang mga extraterrestrial na demonyo. Nanatiling tahimik lang si Cedrus habang nakikinig kay Zizzle. Nagpatuloy si Zizzle, alam kong isa ka lamang hamak na commander na nagtatrabaho sa ilalim ng utos ng iyong superior. Dalhin mo ako sa taong iyon. Gusto kong mag-propose ng deal sa kanila. Gusto mong mag-propose ng deal. Saglit na tinitigan ni Cedrus si Zizzle. Tapos, nagpakawala siya ng tawa. Zizzle, alam kong napaka-ambisyosa mo. Alam ko rin kung paano mo nagawang mapasakamay ang buong Endlos sa iyong palad noon. Gayunpaman, ang pagiging matalino ay hindi magiging sapat para sa kung ano ang malapit ng dumating. Ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga magsasaka ng Endlos. Ito ay isang labanan sa pagitan ng iba't ibang mga eroplano ng pag-Iral. Alam ko. Anyhow, dalhin mo na lang ako sa superior mo at kausapin ko sila, sagot ni Zizzle. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Cedrus na sumang-ayon sa kahilingan ni Zizzle. Naisip niya na ang babae ay malamang na gumawa ng isang uri ng plano upang kumilos ng may kumpiyansa. Sige. Sumama ka sa akin. Dinala ni Cedrus si Zizzle sa espiritual na bundok na pinili ni Lore bilang pansamantalang matutuluyan. Nagmaterial muna siya bago si Lore at napaluhod. Idinikit ni Cedrus ang kanyang noo sa lupa at nagsimula sa isang maingat na tono, Sir Lore, ang babaeng ito ay nagpipilit na makipagkita sa iyo ng personal. Nang bumaling ang tingin ni Lore kay Zizzle na sumulpat makalipas ang ilang segundo, tumalon ang lalaki sa upuan at muntik ng madapa. Tinitigan niya si Zizzle ng matinding titig. Ikaw kasi. Kabanata 5135 nanginginig ang boses ni Lore. Bakit? Kilala mo ba ako? Nagtaas ng kilay si Zizzle. Nanlalaki ang mata ni Lore sa gulat habang nakatitig kay Zizzle. Baka hindi alam ng iba, pero alam ko. Oh, lalong naiintriga si Zizzle. Ni minsan ay hindi siya umalis sa Endless Plain, at hindi pa niya nakilala ang matandang lalaki na nauna sa kanya. Nagtataka siya kung paano siya makikilala nito. Matapos matitigan ng matagal ang mukha ni Zizzle, may napagtanto si Lore. Malamang na ang ginang ay hindi pa nakakabawi ng kanyang mga alaala pagkatapos na muling magkatawang tao sa Endlos. Well, may sasabihin ka. Sinenyasan siya ni Zizzle. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Lore. Sari-saring ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang siya ay nasa estado ng pagkabigla. Hindi mabilang na mga cultivator mula sa Central Plain ang naghahanap ng reinkarnasyon ni Lady Wikilia sa lahat ng oras na ito ngunit hindi nagtagumpay. Hindi inaasahan ni Lore na makakatagpo ng ganito ang reincarnation ni Lady Wikilia sa Endless Plain. Si Lady Wikilia ay isa sa mga nangungunang magsasaka ng Central Plain. Matagal na panahon na ang nakalipas, lihim niyang binalak ang planong alisin si Lord Supremos. Walang sinuman, kahit na si Lord Supremos, ang nakakaalam na si Lady Wikilia ang utak na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Si Lore ay isang exception dahil ang isa sa kanyang mga ninuno ay nagtrabaho bilang malapit na aide ng ginang sa nakaraan. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagkakataong malaman ang napakalaking sikreto. Ang bulong-bulungan ay hindi pa nolipol si Lord Supremos. Sinabi nila na bahagi ng kanyang kaluluwa ang nakatakas, at siya ay muling nagkatawang tao. Maaaring pinili ni Lady Wikilia na muling magkatawang tao sa Endless Plain dahil si Lord Supremos ay muling nagkatawang tao sa lugar na ito. Medyo kinilig si Lore habang iniisip iyon. Kung iyon ang kaso, ang Endless ay magiging isang napakadelikadong lugar. Siguro. Matapos maalis ng grupo ng mga cultivator si Lord Supremos, nagpatuloy sila at kinuha din si Lady Wikilia. Sa makatuwid, napilitan siyang muling magkatawang tao. Pagtataka niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nag-isip si Lore ng maraming posibilidad sa kanyang isipan.
Gayunpaman, wala siyang paraan upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Hello, boses ni Zizel ang humila kay Lore mula sa kanyang pag-iisip. Ha! Natigilan si Lore. Ang babaeng nauna sa kanya ay reinkarnasyon lamang ni Lady Wicalia. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, si Zizel ay hindi ang taong kailangan niyang mag-ingat. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Lore. Tinanong niya, bakit ka humiling ng isang pulong? Sumagot si Zizel, narito ako para mag-alok ng tulong sa iyo. Tulong. Tumaas ang kilay ni Lore. Tama iyan. Ipinaliwanag ni Zizel, ang iyong pangunahing layunin ay subukan at makuha ang Endless Lights. Alam na natin na sina James Caden, Thea Callahan, at Wyatt Dalibor ay may tig-isang sinag ng Endless Light. Hanggat makuha natin ang tatlong iyon, makukuha mo ang Endless Lights. Kinagat ni Lore ang kanyang mga labi. Ang mga taong iyon ay lahat ng may kakayahang magsasaka. Halos imposibleng makuha ng sinuman ang tatlo sa kanila. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Zizel. Sobrang humble mo, sir. Ang mga nangungunang cultivator ng Endless Plane ay halos nakamit ang Consummation Chaos Completer rank. Sa kabilang banda, naabot mo na ang Sovereign rank. Tiyak na kakayanin mo ang tatlong ito nang walang anumang kahirapan. Bahagyang tumanggaw si Lore. Kung ganoon, bakit ko kailangan ng tulong mo? Sinalubong ni Zizel ang kanyang tingin. Iyon ay dahil hindi ka namin maaaring guluhin sa ganoong katamtamang gawain. Kung maaari mong ipahiram sa akin ang iyong mga subordinate at ang mga especially iyan na itinanim mo sa Endless, ako mismo ang mag-aasikaso sa bagay na iyon at tutulungan kang makuha ang tatlong sinag ng Endless Lights. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lore. Hindi sana siya mag-abala sa pakikinig sa proposal ng isang estranghero. Gayunpaman, kasalukuyan siyang nakaharap sa reincarnation ni Lady Wicalia, na gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Sige. Tinatanggap ko ang iyong alok, tugon ni Lore. Kabanata 5136 na naisip ni Zizel na kailangan niyang gumugol ng ilang oras sa pagsisikap na hikayatin si Lore. Kaya naman, nagulat siya nang napakadali niyang nakuha ang pahintulot nito. Gumawa ng token si Lore at inihagis ito sa direksyon ni Zizel. Dalhin mo itong token. Ang mga lalaking dinala ko at ang mga itinanim natin dito sa Endless ay makikinig sa utos mo kung ipapakita mo sa kanila ang tanda. Napangiti si Zizel habang tinatago ang token sa bulsa. Hindi ko pa alam kung sino sa mga magsasaka sa Endless ang aktwal na muling nagkatawang tao mula sa isa pang lugar ng Pag-Iral. Ibinahagi ni Lore ng walang pag-aalinlangan, si Winton Yanes ang reincarnation ng Young Lord mula sa Emmer Island. Gayun din, ang Shrivel mula sa human race ay dating isang cultivator mula sa Emmer Island, Winton. At Shrivel, medyo nautal si Zizel dahil sa gulat. Laking gulat niya nang matuklasan niyang si Cedrus ang muling pagkakatawang tao ng isang magsasaka na sinubukang lupigin si Endless. Hindi niya akalain na si Winton at Shrivel ay mula rin sa Emmer Island. Humugot ng mahabang hininga si Zizel para pakalmayan ang sarili. Pwede ka nang umalis. Aasahan kong makarinig ng magandang balita mula sa iyo. Hinaway-kaway ni Lore ang kanyang kamay. Hindi na hinintay ni Zizel si Cedrus habang nag-teleport at umalis kaagad. Ang katotohanan na si Shrivel ay nasasakupan ni Lore ay magiging mas madali para kay Zizel na isagawa ang kanyang mga plano. Sa kabilang banda, mahigpit na binabantayan ni James ang sitwasyon sa loob at paligid ng Orstellan sect mula sa kalapit na universo. Gumawa pa siya ng mental note sa mga magsasaka na umalis sa base ng Orstellan sect kamakailan. Court Ha. Isang pamilyar na mukha ang nakita ni James sa sandaling iyon. Si Zizel. Ano ang ginagawa niya sa Orstellan sect? Mula nang mabawi niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay sa santuwaryo ng Orstellan sect, napagtanto na rin ni James ang tunay na pagkatao ni Zizel. Si Zizel ay dating isang superior cultivator mula sa Central Plain na pinangalan ng Lady Wicalia. Noon, isa rin siya sa mga hinahangaan niya. Sa kanyang huling buhay, ganap na nahuhulog si James sa kanyang misyon sa buhay na makamit ang mas mahusay at higit na kapangyarihan. Hindi siya nagpakita ng labis na interes sa anumang bagay. Hindi pinag-isipan ni James kung paano naging reincarnated si Zizel sa Endless. Bukod dito, masasabi niyang hindi pa nababawi ni Zizel ang kanyang mga alaala mula sa kanilang mga nakaraang pakikipag-ugnayan.
Napagdesisyonan niyang abutin siya kapag naayos na niya ang mga bagay-bagay sa Endlos at nang mabawi ni Zizel ang kanyang mga alaala. Si James ay lubusang nakalimot sa katotohanang si Lady Wikilia ang may pukana at nakipagsabwatan sa ibang mga magsasaka para ibagsak siya. Matapos tanggihan ang kanyang damdamin, labis na nagalit at nadurog ang puso ni Lady Wikilia na sa huli ay pinili niyang lipulin ang dating sarili ni James, si Lord Supremos. Lumitaw si Zizel sa isang lugar sa labas lamang ng base ng Orstellan sect. Sinubukan niyang itago ang kanyang aura at presensya. Gayunpaman, napansin siya ni James halos kaagad. Hindi nagtagal, nakilala niya si Winton sa isang lugar sa malapit. Pagkatapos noon, nakita na rin niya si Shrivel. Narinig ni James ang buong pag-uusap nila gamit ang kanyang kapangyarihan. Kumunat ang noo niya habang iniisip ang susunod na gagawin. Si Winton ay ang batang Panginoon ng Emmer Island. Isa pa, ang ama ni Thea, si Shrivel talaga ang reincarnation ng subordinate ni Lord Willasa. Hindi akalain ni James na magiging mga especially iya ang dalawang lalaking iyon. Ilang saglit pa, napaawang ang labi ni James. Ito ay nagiging kawili-wili. Gaya ng inaasahan kay Lady Wikilia, ang kanyang reincarnation ay nakipag-ugnayan kay Lord sa loob ng maikling panahon. Natanggap pa niya ang token ni Lore at pinahintulutan siyang utusan ng kanyang mga tauhan mula sa Emmer Island. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo pagkatapos nito. Lalong gamaan ang pakiramdam ni James matapos malaman kung sino ang mga especially iya mula sa Emmer Island. Patuloy siyang nananatiling nakatago sa sansinukob na iyon habang pinapanatili ang lahat sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Kabanata 5137 nagpatuloy si Zizel matapos makipagkita kina Winton at Shrivel. Di nagtagal, umalis din si Winton sa base ng Orstellan sect. Agad na kinontak ni James sina Gurgen at Gaius. Hiniling niya sa kanila na sundan at bantayan ng hiwalay sina Zizel at Winton. Samantala, nagmumuni-muni si Thea malapit sa gilid ng isang bangin sa loob ng teritoryo ng Orstellan sect. Naramdaman niya na natapos na ang mga labanan sa Tribulation World at Infinity Cities. Gayunpaman, hindi pa nakabalik si James sa Orstellan sect. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Thea ang paghihintay kay James doon. Maya-maya lang ay lumapit kay Thea ang isang medyo may edad na lalaki na naka-red robe. Tumayo si Thea at binati, "Ama." Tumango si Shrivel at nagtanong, "Hinihintay mo ba si James dito?" "Ma'am." Patuloy ni Thea, ang mga pagyanig na dulot ng labanan sa Infinity Cities ay hamina na. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si James sa amin. Medyo nag-aalala ako. Ngumiti si Shrivel. Huwag kang mag-alala. Sa kasalukuyan niyang kakayahan, magiging maayos si James. Ibinaba niya ang tingin niya at medyo nag-aalangan, "Thea, may sasabihin ako sa iyo." "Ano ito?" Napatingin si Thea kay Shrivel na nagtataka. Sumagot si Shrivel, "Tungkol ito sa iyong pinagmulan. Ang aking pinanggalingan." Mukhang naguguluhan si Thea. "Tama iyan." Humakbang si Shrivel palapit sa gilid ng bangin at tumingin sa malayo. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, nagpatuloy si Shrivel, "Nagmula ka sa pinakamalalim na lugar ng Dark World. Ang madilim na mundo." Nanlaki ang mata ni Thea. May nanlilisik na tingin sa mga mata ni Shrivel habang inaalala ang mga nakaraang alaala. Noon, itinago ni Zayden Dalibor ang Chaos District. Gayunpaman, ang Chaos District ay konektado pa rin sa Dark World. Sa katunayan, hindi lamang umiiral ang madilim na mundo sa Endless Plane, ngunit konektado rin ito sa alinman sa iba pang mga eroplano ng pag-iral. Nagkaroon ng patas na pag-unawa si Thea sa inilalarawan ni Shrivel tungkol sa Dark World. Si Thea ay isang medyo karaniwang magsasaka noong panahong iyon. Isang araw, may napansin akong kakaibang nangyayari sa Dark World. Nang ako ay tumuntong pa lamang sa madilim na mundo, nakita kita, na isang bagong silang na sanggol. Sa oras na iyon, isang malaking grupo ng mga halimaw na nagmumula sa napakalaking dami ng itim na aura ang nakapalibot sa iyo upang bumuo ng isang malakas na hadlang sa proteksyon. Wala akong ideya kung sino ka o kung saan ka nanggaling. Ang mga halimaw na iyon ay naghatid sa iyo palabas ng madilim na mundo at nawala ilang sandali pagkatapos. Pagkatapos noon, inilabas na kita sa lugar na iyon.
Walang nakitang bagong pahiwatig si Shrivel na may kaugnayan sa insidenteng iyon. Gayunpaman, ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na dapat na may higit pa sa pinanggalingan at background ni Thea. Bukod dito, pagkatapos niyang mabawi ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, hindi maiwasan ni Shrivel na mag-alala habang inaalala ang mga nangyari noon. Si Thea ay nasa state of shock matapos marinig ang pag-amin ni Shrivel. Iniingatan niya siya sa dilim sa lahat ng oras na ito. Nalaman ni Thea sa unang pagkakataon na siya ay aktwal na muling nagkatawang tao sa Endlos mula sa ibang lugar ng pag-Iral. Gayunpaman, wala pa rin siyang maalala sa kanyang nakaraang buhay kahit na nakamit niya ang Consummation Chaos Completer rank. Tsaka, itinuro ni Shrivel ang tingin kay Thea. Mabilis siyang nakabuo ng ilang inscription at ipinutok ang mga iyon patungo sa katawan ni Thea. Sa oras na nag-react si Thea, ang mga inscription ay sumanib sa kanyang katawan at tinataka ng kanyang cultivation base. Nang subukan ni Thea na basagin ang selyo sa kanyang katawan, sa halip ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan. Pare, ikaw, Thea, ako talaga ang reincarnation ng isang cultivator na nagmula sa Emmer Island ng Central Plain. Matagal na akong nakatanim sa Endless Plain, at ngayon ko lang nabawi ang aking mga alaala. Ang Emmer Island ay isang napakalakas na puwersa. Maaaring malakas si James, ngunit hindi niya kayang labanan ang mga taga-Emmer Island. Nais ng mga tao mula sa Emmer Island na makuha ang Endless Lights. Gayunpaman, hinigup at nilinang ni James ang Endless Light. Wala akong choice kundi kunin ka bilang hostage ko at pilitin si James na isuko ang Endless Lights. Para matupad ang misyon ko. Magiging win-win situation ito hanggat nakikipagtulungan si James at isuko ang Endless Lights. Kabanata 5138. Hindi akalain ni Thea na ang kanyang ama ay magiging reincarnation ng isang bihasang magsasaka mula sa ibang lugar ng pag-Iral. Dahil nabawi ni Shrivel ang kanyang mga alaala, nabawi din niya ang lahat ng kapangyarihang nawala sa kanya bago muling nagkatawang tao sa Endlos. Sa kasalukuyan, ang kanyang kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa kay Thea. Sa makatuwid, nagawa niyang i-seal ang kanyang cultivation base sa isang sorpresang pag-atake. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon, inilipat ni Shrivel si Thea sa kanyang storage treasure gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, umalis siya sa lugar. Walang sinuman sa base ng Orstellan sect ang nakaalam na dinukot si Thea. Buti na lang at nasaksihan ni James ang buong pangyayari. Sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at kakayahan, madaling masubaybayan ni James ang nangyayari sa Orstellan sect kahit na siya ay nasa kalapit na universo. Nakaupo sa isang upuan sa loob ng tirahan, isang maliit na pagkunot ng noo ang nagdikit ng mga kilay ni James. Sa normal na kalagayan, aalis na sana agad si James para iligtas si Thea. Bukod dito, madali niya itong maalis sa pagkakahawak ni Shrivel kung gugustuhin niya. Gayunpaman, nagpa siya si James na humiga at ipagpatuloy ang panunood sa mga mula sa Emmer Island. Nais niyang malaman kung gaano kalayo ang mararating ng mga taong ito upang makamit ang kanilang mga layunin. Iyon ang magpapasya sa kapalaran ng mga taong ito kapag sinimulan ni James ang kanyang mga plano para sa paghihiganti mamaya. Itinaas ni James ang kanyang kamay at gumawa ng inscription sa sandaling iyon. Ang inscription ay dahan-daang naglaho sa kalawakan bago si James at muling lumitaw sa tabi ng Shrivel sa teritoryo ng Orstellan sect. Ang inscription ay nanatili sa isang hindi nakikitang estado at nagsimulang sumunod sa Shrivel. Kasabay nito, umalis si Winton sa base ng Orstellan sect at naglakbay sa human universe. Sa kanyang nakaraang buhay, si Winton ay ang young lord mula sa Emmer Island, at nakamit niya ang sovereign rank noon. Nanambalik din ang kanyang kapangyarihan nang mabawi niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Dinukot ni Winton ang ilan sa mga miyembro ng pamilya at kaibigan ni James sa human universe. Kasabay nito, nakatanggap si James ng balita tungkol sa ginawa ni Winton mula kay Gurgen, na siyang namamahala sa pagsunod kay Winton. Gayunpaman, sinabihan ni James si Gurgen na manatiling tulog at sundan na lamang si Winton pansamantala. Minasahe ni James ang kanyang mga temps at bamulong sa mahinang boses, sana huwag silang gumawa ng masyadong marahas at lumampas sa linya. Kung hindi, hindi rin ako magpapakita ng awa sa kanila.
Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan sa kanya si Gaius para sa mga bagong update. Wala akong balita, James. Sa tingin ko nahanap ko na ang lokasyon ni Lord Willasa. Pagkatapos makinig sa mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng inscription ni Gaius, tumayo si James. Isang napakalakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Sa wakas, makakalaban ko ang lahat sa isa pang laban. Si James ay nag-teleport at muling lumitaw sa harap ni Gaius, na naghihintay sa isang lugar na hindi masyadong malayo sa espiritual na bundok ni Lore. Nakita ni Gaius si James at bahagyang tumango. Nandito ka pala, James. Ma'am, tinanong ni James, ano ang nahanap mo sa ngayon? Sumagot si Gaius, sandaling huminto si Zizel Dalibor sa lugar na ito at umalis pagkatapos. Nararamdaman ko ang napakalaking pinagmumula ng aura na hindi ko pa nakikita sa Endlos na nagmumula sa espiritual na bundok na iyon. Kahit ako ay nakaramdam ng pananakot sa may-ari ng aura na iyon. Hulaan ko na dito nakatira si Lord Willasa, ang Great Elder ng Emer Island. Tumingin siya kay James. Ano ang balak mong gawin ngayon? Sinabi ni James, ang pinakamalaking banta na kinakaharap natin sa Endlos ay mula sa taong ito. Hanggat aalisin namin si Lord Willasa, hindi kami magkakaroon ng problema sa pagharap sa iba pang mga isyu. Iminungkahi ni Gaius, kung ganoon, dapat nating ipaalam kay Gurgen na bumalik dito. Bagamat naabot lang nating dalawa ang Sovereign First Rank, matutulungan ka pa rin naming ibagsak si Lore. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya. Ayos lang. Dapat kayong dalawa ay magbantay at tiyakin ang kaligtasan ng buong Endlos. Pagkatapos, nag-teleport si James at nakarating sa paanan ng espiritual na bundok. Sino nandyan? Ilang gwardya ang pumwesto sa gilid ng bundok. Bagamat ang mga lalaking ito ay ganap na nagkunwaring mga tao, nararamdaman pa rin ni James ang madilim na aura na nakatago sa kaibuturan ng kanilang mga katawan. Ito ay isang natatanging aura na pag-aari ng mga nagmula sa Emer Island. Lumipat ang tingin ni James sa mga lalaking humahadlang sa kanya. Kabanata 5139 pagkatapos, iginalaw niya ang kanyang mga paa at nagsimulang maglakad patungo sa tuktok ng bundok. Sabay-sabay, ang mga gwardya ay napangiwi habang sinusubukang suntukin si James. Sila ay nalipol bago pa man sila makalapit sa kanilang pakay. Wala kahit isang fragment ng kanilang kaluluwa ang nakaligtas sa atake ni James. Dahil walang porma sayon sa paligid ng bundok, nagawa ni James na umakyat sa bundok ng medyo mabilis. Samantala, may nakita si Lore na hindi pangkaraniwang aura na nagmumula sa direksyon ng base ng bundok. Habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para tingnan kung sino ang nandoon, nasaksihan ni Lore kung paano nagawang ilabas ni James ang kanyang mga nasasakupan sa loob lamang ng ilang segundo. Kumunat ang noo niya ng maliit na kunot. Whoosh! Nagmaterial si James bago si Lore sa loob ng manor na matatagpuan malapit sa tuktok ng bundok. Nanatili si Lore sa kanyang upuan habang nagsimula siya sa mahinahong boses, hindi ko inaasahan na kusa kang magpapakita dito, James Caden. Lumapit si James sa isang bakanteng upuan sa tabi ni Lore at lumuhad. Hindi ka dapat pumunta sa Endlos. Sa totoo lang, maling oras ang pinili mo. Kung pinili mong pumunta dito sa una o pangalawang pagtatangka ng pagsalakay, malamang na nagtagumpay ka sa pagsakop sa Endlos. Nawala mo ang iyong pinakamahusay na pagkakataon kapag pinili mong lumitaw ngayon. Tama ba yan? Napangiti ng mahina si Lore at nagtanong, sinasabi mo bang nawalan ako ng pagkakataon dahil nandito ka ngayon? Talaga, dahan-daang tumango si James. Tapos, sinalubong niya ang tingin ni Lore. Galing ka sa Central Plain. Narinig mo na ba ang tungkol sa Supremo? Ang Supremo. Nanlaki ang mga mata ni Lore sa pagkagulat sa pagbanggit ng pangalang iyon. Turn, parang meron ka. Napaawang ang labi ni James. Ikaw. Paano ka nauugnay sa Supremacy? Nanatiling sinanay ni Lore ang kanyang tingin sa mukha ni James. Walang pag-aalinlangan na sagot ni James, well, the Supremacy was my old dojo. Medyo pabaya ako noon, at muntik na akong malipol ng isang grupo ng mga magsasaka. Sa kabutihang palad para sa akin, natutunan ko ang Thousand Soul Secret Art. Nagtagumpay ako sa pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng lihim na sining na iyon.
Kung nagkataon, ako ay muling nagkatawang tao sa Endless Plain. May malakas na kalabog nang tumalon si Lore sa kanyang kinauupuan ngunit natapilok at nahulog sa sahig. Ang Supremacium ay kabilang sa isang puwersa na dating kinatatakutan ng lahat sa Central Plain. Isa rin ito sa pinakamalakas na grupo na kilala ng marami sa iba't ibang lugar ng Pag-Iral. Bagamat namatay si Lord Supremos, isa sa kanyang mga nasasakupan ang pumalit sa pamamahala sa Supremacium. Kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, ang grupo ay nagtataglay pa rin ng napakalaking kapangyarihan at impluwensya sa kanilang mga tao. Ang pamilya ni Lore ay nag-iingat ng larawan ni Lady Wikilia sa buong panahon. Kaya naman, nakilala niya ito nang makita niya si Zizzle. Gayunpaman, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lore na makita si Lord Supremos sa laman. Wala siyang impormasyon tungkol sa edad at kasarian ni Lord Supremos. Kung may lumapit sa kanya at umami na sila si Lord Supremos, hinding-hindi sila maniniwala ni Lore. 2/3. Gayunpaman, ngayon lang niya nakilala ang reinkarnasyon ni Lady Wikilia. Maaari rin siyang makasagasa sa reincarnation ni Lord Supremos ng ganito rin. Panginoon, Lord Supremos, ako. Isa, nagmamadaling tumayo si Lore. Ni hindi niya magawang tapusin ng maayos ang kanyang pangungusap. Isa, Pal umalis ka na. Hindi na ako muling totantong sa Endless. Hindi mo kailangang gawin iyon. Patuloy ni James, I will allow you a chance to challenge me. Maaari mong iwan ang Endless kung manalo ka. Kapag natalo ka, tatapusin kita kaagad. Or, napakunot ng noo si Lore na parang luluha na siya. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng hamon sa labanan mula kay Lord Supremos balang araw. Kahit na si James ay reinkarnasyon lamang ni Lord Supremos, hindi nang ahas si Lore na makipaglaban sa kanya. Si Lord Supremos ay napakalakas at makapangyarihang magsasaka na malamang na maalis niya ang Panginoon ng Emer Island sa isang pitik lamang ng kanyang mga daliri. Ang aking kaluluwa ay nagtamo ng matinding pinsala sa huling pag-atake na iyon sa aking huling buhay. Bagamat nabawi ko na ang aking mga alaala, hindi pa rin ganap na naibalik ang aking kapangyarihan. Nasa parehong cultivation rank pa rin ako na nakamit ko hanggang ngayon sa kasalukuyang buhay ko. So, may posibilidad na matalo mo ako. Nagsalita si James sa isang mahinahon at nakolektang paraan. Hindi niya hahayaan si Lore na umalis ng buhay sa mga Endless. Gayun din, ipinalagay ni James na mayroon siyang 60% tsansa na manalo sa laban kay Lore. Kaya naman, sinadya niyang ibahagi ang mga kwento ng kanyang nakaraan para i-pressure si Lore at para tumaas pa ng 20% ang tsansa niyang manalo. Kabanata 5140 kahit na sinabi ni James ang lahat ng iyon, hindi nagbago ang pakiramdam ni Lore tungkol sa pakikipaglaban sa kanya. Panginoon, Panginoon Supremos, mangyaring iligtas ang aking buhay. Talagang wala akong ideya na ikaw ay muling nagkatawang tao sa mga Endless. Kung alam ko lang, walang paraan na pipiliin kong pumunta dito sa simula pa lang. Sinabi ni Lore sa isang nabulunan na boses, maaari bang magpakita ka sa akin ng kaunting awa at iligtas ako sa pagkakataong ito? Naglalaro ang matalim ng ngiti sa mukha ni James. Walang paraan na hahayaan niya si Lore na makaalis sa lugar na ito. Nalaman na ni Lore ang tunay na pagkatao ni James. Kung isisiwalat o ikakalat ng lalaki ang impormasyong ito sa iba, maaaring dumating ang mga matandang kaaway ni James na hanapin siya sa lalong madaling panahon. Sa kanyang kasalukuyang ranggo at kasanayan sa paglilinang, walang pagkakataon si James laban sa mga nakatataas na magsasaka na iyon. Nagpasya si James na ilihim ang kanyang tunay na pagkatao. Ibig sabihin, kailangan niyang tanggalin ang mga loose ends tulad ni Lore. Paano ito? I will offer you two options, sagot ni James matapos itong pag-isipan. Lumiwanag ang mukha ni Lore. Lahat ako ng tainga. Nagsimula si James, opsyon una, bibigyan kita ng isang nakamamatay na suntok na sisira sa iyong buong pagkatao at sa iyong kaluluwa. Option 2, ikaw ay kusang papasok sa proseso ng reincarnation. Gayun din, hindi ka pinapayagang mabawi ang iyong mga alaala at kapangyarihan sa loob ng susunod na 100,000 entrepak. Piliin kong muling magkatawang tao. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan sa boses ni Lore. Mas gugustuhin niyang muling magkatawang tao kaysa tumigil sa pag-iral ng permanente. Sige na.
Hinaway-kaway ni James ang kamay niya. Itinapon ni Lore ang kanyang pisikal na katawan habang ang kanyang kaluluwa, ay nagkatawang tao sa labas ng kanyang katawan at umalis upang muling pumasok sa proseso ng reinkarnasyon. Nalaglag ang panga ni Gaius habang pinagmamasdan ang palitan ng dalawang lalaking iyon mula sa kinaroroonan niya. Pagkaalis ni Lore, nag-teleport siya at muling nagpakita sa tabi ni James. James, ikaw ba talaga ang reincarnation ng isang superior cultivator na nagmula sa Central Plain? Bakas sa mukha ni Gaius ang pagtataka. Ano? Ano nga ba ang supremacyem? At saka, gaano ka katatag noong nakaraan mong buhay? Matapos malaman kung sino ka, isang sovereign third-rank cultivator ay kusang loob na pinili na muling magkatawang tao sa halip na labanan ka. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni James. Lahat ng iyon ay nakaraan. Hindi ito katumbas ng boss. Sandali siyang huminto at idinagdag, nga pala, medyo marami akong kaaway mula sa Central Plain. Kaya, kailangan mong tumulong na ilihim ang tunay kong pagkatao, Gaius. Kung hindi, maaaring dumating ang mga problema sa paghahanap sa akin at sa mga Endlos. Masasabi ni Gaius na ayaw ni James na pag-usapan pa ang tungkol sa nakaraan niyang buhay. Hindi na niya pinindot si James para sa karagdagang detalye. Sa halip, mariing sumagot si Gaius, huwag kang mag-alala. Ang iyong mga sekreto ay ligtas sa akin. Sigurado si James na gagawin ni Gaius ng mabuti ang pag-iingat ng kanyang mga lihim. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay nanatili sa Infinity City sa loob ng mahabang panahon na ang tanging layunin ay mapanatili ang kapayapaan sa Endlos. At saka, ang ganda mo ngayon. Nag-thumbs up si Gaius sa kanya. Akala ko isang malaking labanan ang susugod pagkatapos ninyong dalawa. Gayunpaman, nalutas mo ang problema sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng isang simpleng pag-uusap. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang susunod nating gagawin, James? Bahagyang ngumiti si James. Inalis namin si Lord Willasa, ang aming pinakamalaking banta. Ang iba sa kanila ay hindi makakapagdulot ng labis na pinsala. Sigurado ako na maaari mong alisin ni Gurgen ang mga taong iyon anumang oras. Gayunpaman, gusto kong makita sa sarili ko kung ano talaga ang nararamdaman ni Winton at Shrivel tungkol sa Endlos. Kung wala silang pakialam sa lugar na ito, poksay namin sila kaagad. Kung gagawin nila, maaari nating isaalang-alang na iligtas sila para sa mga lumang panahon. Ma'am, tumango si Gaius.